Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan ginamit ni Julius ang itinuro ni Will sa kanya tungkol sa sekretong trick ni Elf Arya. Ang Icewise na magic spell ni Julius ay nagpapahintulot na may tuloy ang naputol na incantation spell ng mga natitira pang Julius. Dahil dito matagumpay na nailunsad ni Julius ang kanyang trump card kung saan nagpaulan ito ng freeze magic patungo sa Evil Grand Duke. Habang hindi makagalaw ang halimaw, ay sinamantala ni Lihana na atakihin ito, ngunit may isang magic barrier ang pumihil sa kanyang pag-atake. Mabilis na kumilos si Will upang iligtas si Lihana sa pagkakahulog, ngunit bigla namang nagpakawala ng atake ang halimaw at tinamaan si Will sa kanyang ulo, na nagsanhi ng pagkakasira ng kanyang salamin na binigay ni Elf Arya. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 19. Nagpatuloy ang chapter kung saan nawasak ang salamin ni Will, at silang dalawa ni Lihana ay patuloy na nahuhulog. Mabilis namang kumilos si Wignall upang gamitin ang kanyang abilidad na pabagalin ang pagbagsak ni Will at Lihana, na matagumpay niyang nagawa. Matapos makalanding ng dalawa, ay mabilis na nilapitan nila ito upang tulungan, habang kinamusta ni Wignall sina Lihana at Will kung okay lamang sila. Sinabi ni Lihana na okay lamang siya, ngunit si Will ay maaaring nasaktan dahil hinarangan niya ang mga atake gamit ang kanyang katawan. Sinusubukang kausapin ni Colette si Will, ngunit ilang wala ito sa sarili, at parang wala din itong naririnig. Unti-unti namang nakakawala ang Evil Grand Duke sa pagkaka-freeze nito, na napansin ni Julius at sinabi na nakakawala na ito sa aking ice magic gamit lang ang labis na lakas. Sinabi naman ni Sion na pupuntiryahin niya tayo kapag tuluyan na siyang nakawala sa pagkakayelo. Sinaad ni Lihana sa lahat na umatras na kayo. Dalhin niyo si Will at umalis na kayo dito. Kukunin ko ang atensyon ng halimaw upang magkaroon kayo ng sapat na oras na makatakas. Sisiguraduhin kong pipigilan ko siya kahit kapalit pa nito ay ang aking buhay. Sinabi ni Colette na anong sinasabi mo Lihana, habang sinabi naman ni Lihana na ako ang dahilan kung bakit hindi natin ito natalo, kaya responsibilidad ko na harapin siya. Itinaas ni Colette ang kanyang boses at sinabi na hindi yan maaari. Hindi mo pwedeng basta na lang itapon mo ang iyong buhay ng ganyan. Sinaad ni Lihana na alam mo ba ang dahilan kung bakit maikli lamang ang buhay ng aming angkan na Owen's. Dahil kaming mga knights, ay kayang maging pananggalang para sa ikabubuti ng aming mga kasamahan. Sinabi ni Wignall na sasamahan kita Lihana, habang hindi naman inasahan ni Lihana ang gustong gawin ni Wignall, na ikinagulat niya. Sinabi din ni Wignall na Lihana, nakahanap ako ng isa pang tao na nirerespeto ko bukod sa iyo, naiintindihan mo ba? Ang taong tinutukoy ni Wignall ay si Will, at kasama si Lihana ay sabay nila itong tinignan ng nakangiti. Mabilis na kumilos ang dalawa upang harapin na nila ang Evil Grand Duke, habang sumigaw si Colette upang pigilan sana ang dalawa sa kanilang binabalak, ngunit patuloy na tumakbo ang mga ito papalapit sa halimaw. Kinausap naman ni Julius si Sion upang tanungin na kung ano ang kanilang dapat na gawin. Habang kinakalaban ni Wignall at Lihana ang halimaw, sinabi ni Sion sa kanyang isipan na wala kaming pagpipilian kundi ang tumakas. Sina Lihana at Wignall ay mamamatay habang sinusubukan nilang pigilan ang halimaw. Kaya para hindi masayang ang kanilang buhay, ay kailangan naming lahat na makaligtas, walang dapat na ikahiya rito, ang iwan sila ng dalawa at tumakbo ay. Hindi natapos ni Sion ang kanyang gustong sabihin sa kanyang sarili, dahil bigla siyang tinawag ni Will at sinabi, na pakiusap suntukin mo ako, na ikinagulat ni Sion. Sinabi pa ni Will Surfort na hindi ako mapigil ang manginig dahil nasira ang goggles na ibinigay ni Elf Arya. Wala akong silbi kung wala ito, kung wala ang goggles na simbolo ng aming pangako sa isa't isa. Lumuluha ang ating bida habang sinasabi niya ang mga katagang ito, at labis ang takot na kanyang nararamdaman. Bigla namang nilapitan ni Sion si Will, at inangat habang hawak-hawak niya ito sa kanyang kwelyo. Galit na galit si Sion sa ating bida at sinabi na huwag mo akong pinaglaloloko. Ikaw ang nagtulak sa amin dito, hindi ba? Lahat ito ay dahil binigyan mo kami ng pag-asa. Dahil sa sobrang inis na nararamdaman ni Sion, ay sinuntok niya si Will sa mukha.
Tumilapon si Will at humandusay ito sa sahig, habang muling nilapitan ni Sion si Will at sinabi, na kahit na sina Liana at Wignall ay maaaring mamatay habang nilalabanan ang halimaw, ay bigla mong sasabihin sa akin na natatakot ka. Sinubukang awatin ni Colette si Sion, ngunit hindi niya ito pinansin at pinagsusuntok niya si Will sa mukha habang sinasabi, na kunin mo ang responsibilidad. Kunin mo ang responsibilidad sa paghatak sa amin dito sa ating kamatayan. Kasalanan mo ang lahat kung bakit tayo nandito sa ganitong sitwasyon. Bigla namang pinigilan ni Will sa pagsuntok si Sion na ikinagulat ni Colette, Julius at Sion. Hinawakan ni Will ang nagdudugong kamao ni Sion at sinabi na maraming salamat Sion. Dahil sa mga suntok mo, ang aking panginginig ay tumigil. Matapos ito ay tumayo si Will, pinulot niya ang kanyang espada, at sinabihan si Colette na ikaw na muna ang bahala kay Kiki. Mabilis na tumakbo ito upang harapin ang Evil Grand Duke, habang sinaad ni Sion na anong meron sa mangmang na iyon. Hindi pala talaga siya natatakot, hindi ba? Napaluha naman si Colette at sinabi kay Sion na palaging natatakot si Will. Sinabi ni Sion na anong pinagsasabi mo, walang sino mang tao ang maniniwala dyan sa sinasabi mo. Tinanong ni Colette kay Sion na nasubukan mo na bang gumamit ng espada. Kaya mong magbato ng mga spell ng malayo sa iyong kalaban gamit ang iyong wand, pero naiiba ito sa espada. Kailangan mong humakbang at harapin ang kalaban na mas malaki at mas malakas sa'yo, nasubukan mo na bang isipin kung gaano nakakatakot iyon. Sa kaloob-looban ni Will, siya ay natatakot. Kahit gaano siya natatakot, kahit gaano siya kainang tingnan, isa siyang duwag na takot tumakas, at iyan ang tinatawag ng mga tao na tapang. Habang patuloy na hinaharap ni Will ang halimaw, ay tumayo si Colette at sinabi, nalalaban din ako. Nang makalayo na si Colette patungo sa kanilang kalaban, ay sinabi ni Sion na huwag mo akong pinagloloko Colette at bigla itong nakaramdam ng pagkalungkot. Inilipat naman ang scene kay Will kung saan patuloy na nilalabanan niya ang Evil Grand Duke. Habang umiiwas ito sa mga atake ng halimaw, sinabi niya sa kanyang sarili na ang pinakadepensa ng kalaban ay ang kanyang ironclad. Una sa lahat, mahirap para sa akin ang makapagpatama ng maayos dahil sa liksi nito na tila hindi akma sa napakalaki nitong sukat. Nasa mga pakpak na iyon ang lahat na mahalaga sa liksi at depensa nito, ang tanging paraan para talunin ang Evil Grand Duke ay putulin ang mga pakpak nito at pabagsakin ito sa lupa. Bigla naman nagpakawala ng atake si Colette patungo sa halimaw, ngunit nadepensahan ng Evil Grand Duke ang mga batong pinakawalan ni Colette gamit ang kanyang pakpak. Napansin naman ni Will si Colette na hinaharap din ang halimaw, at sinabi sa kanyang isipan na hindi na kayang lumaban ni Liana at ng iba pa. Kailangan naming gumawa ng paraan na pigilan ang halimaw na kaming dalawa lang. Biglang hinarap ng halimaw si Will, at nagpakawala ito ng enerhiya sa kanyang bibig. Naharangan ni Will ang pag-atake ng halimaw, at lumihis ito patungo sa pader na nasa kanyang likod. Nakaramdam ulit ng labis na takot si Will, lalo na't wala na sa kanya ang goggles na binigay ni Elf Arya, at natatakot din siyang mamatay. Ngunit, pinalakas niya ang kanyang loob na harapin ang halimaw, at sinabi sa kanyang sarili, na mas nangingibabaw daw ang takot niyang mawala ng kasamahan. Tinawag ni Will si Colette at nagtungo ito sa harapan ng Evil Grand Duke, habang ang halimaw ay naghahanda muling magpakawala ng atake. Ibinato na ng Evil Grand Duke ang napakaraming energy magic patungo kay Will, habang sinaad ng ating bida sa kanyang sarili, na wala na si Kiki sa aking tabi para tulungan ako, isang direktang tama ang papatay sa akin agad, isang tama lang at patay na ako, pero nakita ko na ang atake na iyon dati. Hinarap ni Will ang mga pinakawalang atake ng halimaw, at lumikha ito ng malakas na pagsabog at makapal na usok. Nang napawi na ang makapal na usok, ay lumitaw ang espada ni Will na nakatusok sa sahig na ikinangamba ng lahat ng kanyang kasamahan. Nababahala sina Liana at Wignall sa maaring nangyari kay Will, habang ipinakita ang ating bida na tumalon pala ng napakataas, at nagtungo sa likuran ng Evil Grand Duke. Bigla namang itinaas ni Colette ang kanyang wand, at nagsimulang mag-cast ng incantation spell. Rorschach Cliff of Steel. Crush Stone Blade of the Canyon. Pinipilit niyang mailunsad ang kanyang magic spell, at ang kanyang bracelet na suot ay unti-unting nasa Ira at sinabi, na lahat ng mayroon ako ngayon ay ibubuhos ko kay Will.
Matagumpay na natapos ni Colette ang kanyang incantation at ginamit ang kanyang magic spell, na Royal Zik Goat Air, Bloodline Earth Technique, Giant Soldier's Dagger. Nagbukas ang isang magic circle sa itaas na bahagi ni Will, at nagkaroon ito ng napakalaking espada sa kanyang kamay. Ginamit niya ang ibinigay na armas ni Colette upang atakihin ang isa sa mga ironclad wing ng Evil Grand Duke. Matagumpay na natama ni Will ang halimaw na nagdulot ng pagkaputol ng isang pakpak nito na ikinagulat ni Wignall at Lihana. Nagpakawala muli ng atake ang halimaw galing sa kanyang bibig papaikot sa kanyang harapang bahagi. Nagawa namang madepensahan ni Will ang kanyang sarili gamit ang espadang hawak niya habang si Colette ay muntikan ng tamaan. Nakaramdam ng labis na sakit ang halimaw at sumigaw ito ng napakalakas, habang si Will ay nasa harapan ng halimaw, at napaatras ito. Ikinabigla ni Wignall, Lihana at Colette ang ginawa ng halimaw, at nakaramdam din ng takot sa posibleng gawin ng Evil Grand Duke sa kanila, lalo na kay Will. Bigla namang nagpakita si Sion na nakasakay sa kanyang Fire Phoenix, at nagsasagawa ng isang incantation spell na hindi naman napansin ng lahat ng kanyang kasamahan. O Ashen Embers, o Tragic Remains of the Dead City that is now gone. Habang patuloy ang chant ni Sion, ay napalingon ang halimaw sa kanya. Recollect the memory of the tormenting flames that consumed thee. Remember the roaring blaze that scorched earth and obliterated thee. Nagpakawala ng atake ang halimaw patungo kay Sion, habang patuloy pa ring nag-chant ito ng spell. Huli na nang napansin ni Sion ang paparating na atake sa kanya, at wala na siyang sapat na oras upang maiwasan ito, tumama ang atake sa kanya at lumikha ng malakas na pagsabog. Ipinakita na nakaligtas pala si Sion sa pag-atake ngunit nahuhulog ito paibaba, habang napansin naman ni Will na pinangharang ni Sion ang kanyang Phoenix upang maprotektahan ang kanyang sarili. Sinabi ni Sion na kung kaya mong gawin yan, ay walang rason na hindi ko rin kayang magawa yan. Lumapag si Sion sa harapan ng Evil Grand Duke, at ibinato ang kanyang inihandang magic spell, na tinawag niyang Framus Verde Lion, Blazing Cone of Immolation. Ang ataking pinakawala ni Sion ay parang isang flamethrower, na matagumpay niyang napatama sa halimaw, at unti-unti nitong sinusunog ang katawan ng Evil Grand Duke. Dito na natatapos ang Chapter 19 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!